Habang sulat ni Haring David yung awit sa Bible. Kasi doon siya nakakapagpuri sa Diyos. Kung paano sinamahan siya ng Diyos, binabayan ng Diyos sa kanyang buhay na may pananalig sa Diyos. At marahil kilala yung si David, na naging Haring David. Bata pa lang siya, di ba, kinalaban niya si Goliath, na napakahiganting tao, no? Pero sa isang maliit na bato ay natumba, no? Natalo niya si Goliath, di ba? No? Sa isang maliit lamang na bato, ang hawak ni Goliath, espadang malaki, view mo yan. Ganong kapangyarihan ng Diyos, no? Dested na may mga problema tayong gaano mang kalakihan pagkatiwala natin sa Diyos. Sapagkat ba walang imposible sa Kanya. Sinong gustong pagpalain ng Diyos? Amen. Tayo, bawat isa sa atin. No? At walang sino mang hindi tutugunin ng Diyos. No? Sabihin natin sa katabi natin, pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon. Diba? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Sino nakakaalam ng give thanks? At maganda yung relasyon ng Diyos sa tao. No? Andyan yung pakikipag-usap ng Diyos sa tao. Meron silang fellowship sa bawat isa. No? Meron silang, yung kasama nila ng Diyos. Pangalawa, meron silang communication. Maganda yung communication nila. Maganda yung plano ng Diyos sa tao. Subalit dumating yung tukso. No? Si Lucifer, Satanas. At nasira yung kanilang relasyon sa Diyos, yung kanilang communication nawala. Nawala rin yung kanilang relasyon dahil mula nung nagkasala ang tao, nawala, naputol yung communication. Anong nangyari? Nagtago nga si Eva sa Diyos at maging si Adan. Pero nagkaroon sila ng sisihan. No? Kasi yung binigay mo, pinakain ako ng pinagbabawal naman eh. Tapos si Eva naman, sinisin niya naman, kasi niloko niya ako eh. Niloko ako nung ahas, nung Satanas. Niloko niya ako. Sinungaling. No? Sinungaling yung nagtukso sa akin. Bakit? Kasi nakita ko yung pinagbabawat, masarap kainin. O, di ba? Natukso siya. Oo. Kasi bakit? Pinasinungalingan ni Satanas yung utos ng Diyos na huwag kang kakain. Kaya nasira ang dahil sa pagsunod ng tao na si Eva at Adan, naputol ang ugnayan nila sa Diyos, yung magandang relasyon sa Diyos at yung komunikasyon nila sa Diyos ay nawala. Nabura. Sinabi ng Diyos, mamamatay kayo pagka kinain niyan. Pero sabi naman, hindi kayo managiging, sabi ng manunukso, yung si Satan, hindi kayo hindi kayo mamamatay. Magiging parang Diyos nga kayo sabi niya. No? Malalaman niyo yung masama at mabuti. Pero nangyari, totoo na ang namatay sa kanila, yung kanilang komunikasyon sa Diyos. At ang
magandang relasyon nila sa Diyos, communication at relasyon. At higit sa lahat, yung espiritong ibinigay ng Diyos na buhay ay nawala, namatay. Wala yung garanti yan. Oo. Sinasabi na bagamat buhay, pero patay yung kanilang espiritu. Yun ang naging bad news relationship sa Diyos. Sabi, bad na balita ang nangyaring pagkakasala ni Eva at Adan sa buhay ng unang taong nilalang. At kaya nga lang ngayon, sabi ng Diyos, parurusahan kayo. Parurusahan kayo. Ikaw lalaki, magtatanim ka, pero ang ayong aanihin ay galing sa iyong pawis. Tatanim ka, tatubo yung mga damo. Kailangan magawa mo ang dapat gawin para sa iyong sarili. Sa babae naman, merong parusa, di ba? Ano yung parusa sa kanya? Panganganak ang isang babae, pero napakahirap ang kanyang panganganak. So, siyang na buwan na dadalhin at paglabas ng baby, napakasakit. Ayoko lang yung mga cesarean. Pinatutulog yun. Sino bang cesarean dito? Julie. Ha? Julie. O, Julie. Cesarean dito. Oh, ito cesarean to. Masakit ba? Masakit. Oh, masakit din. Masakit din. Oo, hiniwa eh, no? Diba? Oo, kasi yun yung naging sumpa dahil sa nagawang pagkakasala ng tao ng una. Actually, ayaw ng Diyos ng parusa eh. Ayaw ng Diyos ng parusa, pero ang may gusto ng parusa ay yung tao. Siyang gumawa ng kasalanan. Oo, siya ang gumawa ng kasalanan eh. Di ba maganda yung plano ng Diyos para sa tao? Lahat binigay niya na. Pinrovide na ng Diyos sa tao ang dapat niya para makita. Sabi nga, nasiyahan nga ang Diyos eh sa kanya mga ginawa para doon sa tao. Pero anong nangyari? Sa kabila ng lahat, sumuway pa rin siya dahil merong Tukso. tukso. No? Ang sabi ng iba, alam naman pala na matutukso si Eva at Adan. Bakit hindi niya pinuksa si Satanas? Alam mo naman ang Diyos. Ang nagbigay ang tao ng free will. Ayaw niya tayo maging robot. No? Binigyan niya tayo ng kaparaanan kung sino ang pipiliin natin. Ang Diyos ba? O ang diablo? Satanas. Pipiliin ba natin ang liwanag o ang dilim? Yun ang nangyari sa panahon ng malangin ng Diyos ang tao. Kaya siya ay binigyan ng pagkakataon. Dahil tunay na mga gusto ng Diyos, maipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Dito ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. Nasira ang magandang relasyon ng Diyos sa tao dahilan sa kasalanan. At ang sumira nito ay ang tao, hindi ang Diyos. Kaya hindi natin masisisi ang Diyos. Kung minsan ay nagkakasakit tayo, nalulungkot tayo dahil sa mga nararanasan natin sa buhay na ito. No? Hindi natin masisisi. Ang sisisihin natin ay ang kasalanang nagawa ng tao. Ng unang nalangin ng tao, ng Diyos ang tao dahil sa kasalanan. Maganda plano ng Diyos, no? Hindi pa nagkakasala ang tao, andyan na yung pagpaparani. No, punuin niyo ang buong sanlibutan. Pero ang nangyari, merong isang nangyari na hindi nais ng Diyos, na ginusto ng tao. Yan. Kaya sa kasalanan, meron consequence. Yung sabi, pagka nagkasala ang tao, merong bagay na hindi nung unang nagkasala ang tao, unang nawala yung tamang relasyon sa Diyos at nagkaroon ng kaparusahan dahil sa kasalanan na nagawa. Yun ang tinatawag na bad news. Nasira ang tamang relasyon at kaugnayan niya sa Diyos. Kaya naputol ang relasyon. At ang hatol ng Diyos ay parusa di lang sa pisikal, kundi sa spiritual na walang hanggang kamatayan sa impyerno. Pangatlo, good news. Jesus Christ namatay para maging katubusan
ng ating mga kasalanan at ibinigay ang kanyang Espiritu para patunayan at maging katunayan ng ating buhay at kaligtasan at tutulungan tayo sa pananalangin sa Diyos. Tamang relasyon, tamang communication